Magandang araw sa inyong lahat mga ka-midnight at maraming salamat po sa mga nag-aabang at nag-aantay sa ating mga kwentong inilalahad dito sa Midnight DJ Tagalog Horror Story. At ngayon nga po ay panibagong kwento po tayo. Isang panibagong episode sa ating alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlin lang na antingero. Pang ilang episode na ba to? Meron bang nakakatanda sa inyo? Ilang episode na bang nagawa natin sa ating aswang serye? Mga ka-midnight, malapit na po. Actually, kailan ba yun? 24. Last 24 ng July ay nag-start na yung pag-a-apply or yung availability ng application natin for partnership. At inaayos na lamang po natin at pinapolish ang mga channels natin. At kapag ready na po ay susubukan natin ang makapag-apply. Nang sa gayon, after 3 long months of waiting ay sana pala rin na tayo na maging partner na ulit ng platform at magkaroon na ulit ng income or kita na magpo-fuel sa atin upang mas mapaganda pa ang ating mga kwento at mapagpatuloy natin ang paglikha ng mga storya. Sa ating nagdaang kabanata nga po ay ating ngang natunghayan kung papaano na ang pangkat nitong si Lazen ay nagawang magtagumpay upang makaligtas mula sa panganib na dulot ng mga halimaw na buwaya. Diba? Pag mga buwaya talaga talagang delikado at masisiba. Ngunit dahil nga sa tulong nitong si Zen at ang kanyang buong grupo sa kanilang pinagsama-samang efforts o pagtutulungan ay nagawa nilang matalo itong mga buwaya, lalong-lalo na yung hari o yung pinakapinuno nila. Na sa kabutihang palad nga dahil sa pagiging observant nitong sila Zen, nakuha nila o nagawa nila ang mapabagsak lahat ng pwersa nito, na naging sorpresa nga hindi lamang sa kanila kundi sa mga naroong nanonood sa kanila na umaasa na matatalo sila at magiging pagkain ng mga halimaw na iyon. Ngunit sa halip na sila ang malapa at matalo nito, nagawa pa nilang maka-acquire or makakuha ng isang pambihirang uri ng kagamitan o palamuti, alahas, na tinatawag nga nitong sila Gabriel. Hindi itong basta-basta kagaya ng nailarawan ni Gabriel na mga pansamantalang kagamitan o accessories na maaari nilang magamit upang matulungan sila sa pakikipaglaban. Bagkus, ang nakuha nitong sila Zen ay isang uri ng pantasmal na singsing na naroon ngang agad na sinuot ni Kulas at hindi nang natanggal pa sa kanyang kamay. Maliban pa doon, nang matapos ang kanilang pakikipaglaban, nang sila ay magpasyang magpahinga sa isang campsite kung saan naroong nagprepara na rin ang grupo upang makakain. Itong si Zen naman ay minarapat na mag-ikot-ikot at maghanap ng mga detalye o impormasyon na maaring makalap niya at magamit upang magawa nilang magtagumpay laban dito sa mga halimaw ng kapatagan. Kasabay nito ay ang kanyang pagsubok sa kanyang mga teorya o sa kanyang mga hinala sa paggawa ng kaparaanan upang matalo o magawa nilang masabayan sa pakikipaglaban ang mga posibleng makaharapan nilang halimaw sa buong kapatagan habang naroon pa sila sa unang istasyon. Ngunit tila yatang mas mainam at naging pabor kay Zen ang kinalabasan ng kanyang eksperimento dahil dito ay nakabisa niya at nagawa niya ng paraan upang talunin ang iilan pang mga halimaw na naroong nagpapalibot-libot sa unang estasyon. Dahilan ito upang magawa niyang makakuha ng iilang accessories, pangahikaw at singsing maging kwintas na magagamit niya o ng kanyang pangkat upang mas magkaroon o mas tumaas ang tsansa o pag-asa na magawa nilang manalo kontra dito sa mga halimaw na maaaring maging kalaban nila o maging balakid sa kanilang paglalakbay patungo sa ikalimang estasyon kung saan sa tawid nito o sa dulo nito naroong hinihinala nilang nagtatago ang sindikatong dumukot sa prinsesa ng Hilaga, ang kanilang natatanging misyon. Ngunit habang sila ay nasa unang istasyon pa lamang,
matatandaan na ang iilang mga veteranong manunugis, mersenaryo at mga manlalakbay sa pangunguna na rin ng pangkat nitong si Lucien, ang sikat na babaeng manlalakbay at mersenaryo at ang kanyang mga kasamahan. Tila yatang ang grupo nito ay naroroon ng umaabante ng napakabilis patungo sa ikalimang estasyon, habang itong si Lezen ay naiiwan sa unang estasyon kasama ng iilan pang naroroong nagpasya upang pagmasdan at maglibang sa kanilang paglalakbay. Ngunit dahil dito, ang ilan sa mga nagmamaliit kay Lezen, ang ilan sa mga sabihin na nating ina-underestimate ang ating mga bida ay naroroong nasadlak sa karimari-marim na kapalaran nang makaharap nila ang isang animoy taong lobo na may daladalang napakalaking palakol at kulay pulang mata, isang halimaw na sa isang iglap. Ang 5 sa mga individual na tinatawag na batikan sa pakikipaglaban at paglalakbay doon ay nahati sa 2 at nasawi. Mga gilo kong ka-midnight, medyo mahaba ang ating intro, pero as much as possible kasi ay gusto kong i-fill in ang lahat ng mga nakikinig tungkol sa mga kaganapan natin dito sa panibagong pakikipagsapalaran ng ating mga bidang antingero. And as you all know, impromptu po ang ating kwento ngayon at wala po tayong sinusundang script. That's why bear with me guys, and sana ma-enjoy natin ang kwento sa gabing ito o sa umagang ito saan man kayong lupalop ng mundo. Kaya mga ka-midnight, pindutin na yung like button, mag-subscribe ka na kung bago ka pa lamang sa ating channel, at ipamahagi, i-share natin ang video na ito at ang kwentong ito sa ating mga kaibigan at kakilala na mahilig sa mga aswang stories. Muli ay magbalik na tayo sa ating istorya. Paring Zen, ano ba yung mga bit-bit-bit-bit mo? Umalis ka lang dito. Ang dami mo ng mga alahas. Huwag mong sabihin na nag-ship ka na ng karir. Alahero ka na ba ngayon? At saka, kakaiba yung mga dala-dala mo ah. Oo nga, Among Zen. Huwag mong sabihin na nahawaan ka na ni Maria sa pagiging magnininok. San mo yan nakuha? Tika, ang ganda niyang hekaw ah. Iyo, tama bang hinala namin tungkol dyan sa mga dala-dala mo? Mahabaging bathala. Ang sabi mo ay magpapatrolya ka lamang sa kapaligiran. Huwag mong sabihin na. Heto na naman tayo, Zen. Kala ko ba nag-usap na tayo? Ang sabi mo, mag-iikot-ikot ka lamang. Kailan ba ako magtitiwala sa mga sinasabi mo? Di ka naman tumutupad sa mga pangako mo. Nakipaglaban ka na naman ba? Hindi ah. Nagkataon lang na nakasalubong ko yung mga halimaw pero hindi ako nakipaglaban. Alam niyo naman ayoko sa gulo. Nako, kwenta mo sa mama mong Blue. Ikaw, ayaw mo sa kaguluhan? Takagulo ka nga eh. Lahat ng malalakas gusto mong kalabanin. Ay nako baby boy, wag mo kaming kikwentuhan yan. Kung ako sa iyo Valentina, wag mong patatabihin sa iyo sa kama ng mga 3 gabi para maparusahan. Parinsin, parang yung dala-dala mong hikaw pareho dito sa disenyo ng suot-suot kong singsing ah. Tingnan mo. O diba? O ha? Oo nga pareho sila ng kulay ng bato. Tapos tingnan mo, pareho pa sila ng mga nakalagay na simbolo. Ebay sabihin kaya nun, magpepensan sila? Oo nga, baka nga magkapatid pa tong mga singsing at hikaw na to eh. Parinsin, ibibigay mo ba yan sa akin? Akin na lang yan. Parang they go together very very good. Napansin nga ni Zen nang muli niyang tingnan ang bitbit niyang mga hikaw na umaakma ito sa disenyo at kulay ng singsing na gamit nitong si Kulas. Doon ay pumasok sa kanyang isipan ng ideya na tama nga itong si Kulas. Maaaring ang kanyang obserbasyon ay akma sa katotohanan na ang mga hikaw na iyon ay parte ng isang buong grupo ng sandata na kabilang ang singsing na gamit nitong si Kulas. Kaya naman walang pag-aalinlangan na iniabot niya ito dito sa kanyang kaibigan. Ayos! Akin na tong hikaw ah. Teka nga, wala akong paglalagyan nito ah. Ano ka bale? Siyempre, hikaw yan, ilalagay mo yan sa tinga mo. Tika, akin na, akong maglalagay. Teka. Pag ilalagay ba yung hikaw, kailangan may butas yung tenga? Oo naman, are you crazy? Siyempre, paano may isusuot yung hikaw mo kung walang botas yung tinga mo?
Tika, wala ka bang butas sa tinga? Aba meron, kaya nga nakakarinig ako. Ay, mens, yung paglalagay ng hekaw. Ayos lang yun, ibubusa ko na lang to. Hindi pwede yun. Malay mo, hindi gumana yan kapag hindi mo nilagay sa tinga mo. Akin na, tuturuan kita. Wag na nga, ako nang bahala dito. Saka na lang, bukas o kaya sa mga kalawa. Huwag mong sabihin na scared ka, nabutasan yung tinga mo. Ang bayaning si Kulas, scared nabutasan yung tinga. Yak, we're so weak. Ang yabang-yabang mo, tapos pagbubutas lang ng tenga, ayaw mo at hindi mo kaya. Sino may sabing hindi ko kaya? Ako pa ba? O edi akin na, parang kagat lang yan ng langgam. Anong kagat ng langgam? Sigurado ka ba? Oo, akin na nga. Akin na itong tinik. Ito na lang gamitin natin. Tinik nitong halaman para organic, di ba? Don't panic, it's organic. Tika, babagahin ko lang. Siguraduhin mong kagat lang yan ng langgam. Oo nga, huwag kang malikot. Nenang, Sir Ed, paring Fred, hawakan niyo si Kulas. Tika. Ang sabi mo, kagat ng langgam. Bakit kailangan akong hawakan ng tatlong to? Para sa safety mo, alam mo naman, concern ako sa'yo. Okay. O sige, ayusin mo ha. Oo, ang gaan-gaan kaya ng kamay ko. Tsaka, hindi mo mamamalayan, nabutasan ko na yung tinga mo, hindi mo mararamdaman. Yan ang gusto ko. O Sasha, Close your eyes na. aray ko! Ang sakit! Ano ginagawa mo? Tika, bitawan niyo ako! Aray, parang awa mo na parang Imeno. Huwag mo nang ituloy. Tika, huwag kang malikot. Parang kagat lang to ng langgam. Loko ka! Anong langgam? Langgam na dinosaur? Ang sakit-sakit! Tsaka ano yung ginagamit ng pantusok? Ay, ewan ko. Tinik dito sa halaman. Loko ka! Ang sakit! Parang mapipigtas yung tenga ko! Nako po, mukha yatang poisonous na halaman tong nakuha ni Jimeno. What? Paring Imeno, papatayin mo yata ako eh! Huwag kang mag-alala. Binaga ko naman yung tinik. Wala na yan, germs. O, diba? Butas na yung tenga mo. Hindi mong namalayan. Paano ko mamamalayan yun? Natataranta ako sa sakit. At saka, may lason pa pala yung tinik na yan. Loko-loko ka. Ang gaan-gaan pala ng kamay mo ha. Gusto mo bang pagaanin ko na yung kaluluwa mo para malipat ka na sa mundong ito? Grabe ka. Yung mga suntok ng kalaban, kayang-kaya kong tanggapin, pero itong ginawa mo sa akin, ang sakit. Look into the bright side. Masusuot mo na yung hekaw mo. Akin na, gusto mo, isuot ko na sa'yo. Hep. Hands up ka na. Ako nang bala dito. Butas na yung tenga ko eh. Baka mamaya mamalayan ko, wala na akong tenga sa kagagawan mo. Diba sabi ko sa'yo eh. Alam mo, buti na lang success. First time ko tong subukan. What? Ang sabi mo magaling ka dito at expert ka. Oo. Diba, mukha akong expert. Sabi nga nila, pick it until you make it. Diba, naniwala ka sa akin? May nararamdaman ka na ba? Oo. Masakit na masakit yung tenga ko. Parang kinagat ng napakaraming bubuyog. Handaan mo yan. Tandaan mo yan. Gaganti ako sa'yo. Aba, tatandaan ko talaga yan. Hindi ko nga hayaan na ikaw maghekaw-hekaw sa akin. Tika, anong magiging ipit niyan? Kung yung seng-seng naging balote mo, ano naman yung magiging hekaw mo? Anong effect? May nararamdaman ka na bang kakaiba? Wala eh. Parinsin, saan mo bang nakakuha to? Di ko alam kung anong uri ng mga nilalang yun. Basta parang mga gulaman na parang palaka pero malalakas sila. At saka kayang-kaya nilang lumubog sa lupa tsaka sa mga puno. Ayos yun na. Saktong-sakto yun sa pagiging ninja ko. Paring Meno, teka nga. Susubukan ko nga tumagos dyan sa punong yan. Huwag kayong malikot ha. Teka, umurong ka. Huwag kang harang sa daanan ko. At naroroon ngang bumelo itong si Kulas. Umatras siya ng pagkalayo-layo at maya-maya pa sinugod ang isang malaking puno na naroroong nasa lugar kung saan silang namamahinga. Ito ay sa pag-asang tatago siya doon kagaya ng sinabi ni Zen. Heto na ako. Aray ko po. Aray. Ang sakit ng ulo ko. Tsaka, sakit ng balakang ko. Bakit di ako tumagos? Paring Zen, ang sabi mo tumatagos yung kinuhanan mo nito. Teka lang. Ay hindi, yung singsing pala yun. Yung hikaw pala, yan yung sa mga lumilipad na parang pugot na ulo, na parang malaking mata.
Tama, yan yung sa lumilipad. What? Ang sabi mo tumatagos. Hindi ko pagkakatiwala ng mga pinagsasabi mo, paring Zen ah. Mukhang pinagkakaisa niya ako ni paring Jimeno ah. Aray ko po, mukhang sumakit yung balakang ko. Kailangan ko ng maraming karne ng buhaya. Alerto ang lahat at naroroong agad nga nilang sinuyod ang kanilang kapaligiran. Ito ay upang matukoy kung meron nga ba talagang nag-iispiya sa kanila. Inaasahan nitong sila Zen na maaaring ang mga naroroon sa guild house na nakita nila ang maaaring sumusunod sa kanila. Mga bihasa, mga datihan na o mga veteranong manlalakbay at mersenaryo na maaaring ibig lamang silang asarin, inisin, takutin dahil nga sa sila ang pinakabagong salta sa lugar na iyon. Ngunit hindi rin mawawala sa kanila ang pag-aalala na maaaring mga makapangyarihan at malalakas itong halimaw na naroroong nag-aabang lamang sa kanila. Mabilis ang pagkilos nitong si Zen. Hindi niyang ibig na magkaroon pa ng pagkakataon ang kung sino man ang nasa kapaligiran nila upang magawa silang atakihin. Ibig niyang gawin ang parehong kaparaanan na ginamit niya upang pabagsakin ang mga halimaw na nakaharap niya sa kapaligiran ng kanilang campsite. Lingid sa kaalaman nitong si Zen, ang mga nakalaban niya ay mga dayuhan sa unang istasyon. Ang mga halimaw na ito ay dapat na nasa o nabibilang sa ikalawa at ikatlong estasyon. Ang inaasahan at inaakala nitong si Zen, mga nasa unang estasyon o mga mahihinang uri pa lamang ang kanyang nakaharap. Subalit ang katotohanan nito, 2 estasyon na mas lamang ang antas ng kapangyarihan nito. Ibig sabihin, mas malalakas ng 2 beses hanggang 3 beses kumpara sa buhaya ang kanyang nakaharap, ngunit hindi niya itong napansin, hindi niyang nahalata dahil sa hindi siyang nahirapan. Ito ay sa kadahilanan na sa mga lumipas na pakikipaglaban, unang-una na sa pakikipaglaban niya dito sa mga buhaya, lalong-lalo na sa hari ng mga buhaya, ay nagawang mapag-aralan ng Volture ang gawi, kilos, kaparaanan, maging ang katangian ng mga nilalang na ito, dahilan upang magkaroon ito ng kanyang sariling bersyon ng pag-atake o kaparaanan upang supilin ito. Ang Volture ay hindi gabay nitong si Zen, bagkus maituturing ito bilang familiar, isang kasamahan sa pakikipaglaban, suporta, ika nga. Ngunit hindi siyang gabay na konektado dito kay Zen. Subalit sa kapangyarihan ng Volture, dahil nga sa napasa ilalim siya sa kapangyarihan nitong si Zen, lahat ng pagtulong na kaya niyang gawin upang manatiling buhay itong si Zen ay gagawin niya hanggang sa magawa niyang makalaya o hanggang sa pakawalan siya nitong si Zen. Dahil kapag namatay itong si Zen, maaaring maglaho na rin siya ng tuluyan. Bagamat hindi siyang gabay nitong binata, ngunit magkarugtong ang kanilang buhay dahil sa ginawang kontrata nitong si Zen sa pagitan nilang dalawa. Maging ang maitim na nilalang na nasa loob nitong Volture ay naroroong sinisikap upang mapanatiling masuportahan ang binata sa kanyang ginagawa. Dahil wala naman silang pagpipilian. Silang tatlo ay parabang iisa na lamang. Ang kapahamakan ng isa ay kapahamakan ng lahat. Kaya naman kahit pang hindi napapansin itong si Zen o ika nga passive ang epekto ng kakayahan ng itim na nilalang at ng Volture, tumutulong ito upang mabilis na malinang ni Zen ang kanyang kapangyarihan at kasanayan nang hindi kinakailangan ang mga pantasmal na uri ng sandata o mga alahas at palamuti. Ito ang unang pagkakataon na maging ganoon ang sitwasyon sa kapatagan ng mga halimaw dahil kauna-unahan sa kanilang batas na sinusunod, maging sa kaugalian at paniniwala at maging sa sistema ng kanilang daigdig, na ang mga halimaw na ito ay mapipinsala lamang ng tuluyan gamit ang mga pantasmal na sandata at kagamitan. Ngunit masasabing abnormalidad itong si Zen sa mundong iyon dahil nga sa kabila ng wala siyang anumang kagamitang pantasmal, walang hirap niyang nagawang magapi maging ang mga halimaw na nagmula sa ikatlong estasyon, matataas na uri, na maging ang mga bihasa, ang mga veteranong mandirigma at manlalakbay ay mahihirapang kaharapin kahit pa isang buong grupo sila.
Ngunit mag-isang hinarap ito ni Zen nang wala man lamang siyang kamalay-malay na ang ginawa niya ay isang pambihira at imposible. Sa kanilang pagkilos, kanilang agad na natukoy ang kinaroroonan ng presensya na nagmamasid sa kanila. Hindi nilang malaman at hindi nilang inaasahan ang kanilang makikita. Sa pag-aakalang halimaw ito o mga mersenaryong minamaliit lamang sila. Nagulat sila dahil sa magkapatid na bata ang naroroong nakasunod sa kanila. Huli kayo! Teka! Hoy, mga kuto, anong ginagawa niyo dito? Bakit naririto kayo sa kagubatang ito? At ang dilim-dilim na. Hindi ba kayong tinuruan ng nanay niyo at tatay niyo? Bawal lumabas sa gabi ang mga batang kagaya niyo dahil kukunin kayo at gagawin kayong betchin. Totoo ba yun, paring Kulas? Parang kahit yung matatanda doon sa amin, sa baryo namin, sinasabi kapag makulit daw kami at hindi natulog, gagawin daw kaming bistin. Nakakatakot yun. Tika, sino kayong dalawa? Bakit naririto kayo at bakit sumusunod kayo sa amin? Mga iho, iha, bakit naririto kayo? Nasaan ba ang bahay nyo? Sino mga magulang nyo? Naliligaw ba kayo? Hindi po kami naliligaw. Sinundan po namin talaga kayo. Kasi nakita po namin yung pakikipaglaban nyo dun sa mga halimaw. Ang galing. At saka kasamahan nyo po yung pumaslang dun sa mga nilalang ng ikalawa at ikatlong istasyon. Ikalawa at ikatlong estasyon? Hindi kong maunawaan. Apo, tama po si Kuya. Ikalawa at ikatlong istasyon. Kitang-kita po namin kung paanong pinislang nung kasamahan nyo yung mga halimaw na nagmula doon. Yung asul at berde ang mata. Ang galing niya nga po eh. What? Teka nga. Mukhang alam ko na kung sino yung tinutukoy nyo ah. Mukhang may ideya na ako kung sino yan. Paring Zen, where are you? Come over here, real quick. Ano ba yung ingay na yan? At saka, nakita nyo na ba yung mga kalaban? Hindi naman kalaban, mga kutong kulisa pang nandito, Among Zen. Hinahanap ka nila. Pinatay mo daw yung mga taga ikalawa at ikatlong estasyon na mga monster. Totoo ba yan, Among Zen? Mga taga rito lang naman sa unang istasyon ng nakasalamuha ko at nakalaban. Isa pa, parang mas mahihina nga sila kumpara doon sa dambuhalang buhaya. O, kita mo na. Baka naman kayong dalawa, may gulay ang mga mata nyo. Si Zen na mismo nagsabi, mga taga rito ang halimaw lang naman yun. Mas malakas pa pala yung kinalaban namin mga kroki-kroki dun eh. Hindi kami maaaring magkamali. Nakita namin at alam namin yung mga halimaw na taga doon sa ikalawa at ikatlong istasyon. Minsan na namin nakita yun nung sinama kami ni Tio. At saka, walang ganong halimaw dito sa unang istasyon ano. Nakita nyo naman ibang kulay ng mata nun. Pawang puti lang mga mata ng mga taga rito sa unang istasyon ng mga halimaw na maaari nyo makaharap. Kung gayon, Zen, mukha yatang hindi itong inaasahan. Tama, hindi ba ang sabi ni Gabriel? Ang unang istasyon ay para sa mga halimaw na nasa unang istasyon lamang. Ngunit kung nakakapunta dito ang nasa ikalawa at ikatlong istasyon, may posibilidad na maging ang mga halimaw na may pulang mata ay narito din. May problema sa kanilang depensa kung gayon. Ganun na yata ang sitwasyon. Kung totoong taga ikalawa at ikatlong istasyon ng mga halimaw na nakabangga nitong si Zen, sa makatuwid, may posibilidad. Magagawa nating makaengkwentro. Naku po, wag naman sana. Subalit tila yata magagawa nating makaharap ang mga halimaw ng mas matataas pang parte ng kapatagang ito. Pero, paring Zen, hindi ba hirap na hirap tayo dun sa kroki? Para mong napatumba yung mga halimaw na nakaharap mo kung mas malalakas sila. May ginagamit ka na bang sandata? Huwag mong sabihin na nakapulot ka o may ninenok ka na naman na pantasmal na uri ng sandata. Ilabas mo na. Among Zen, hindi naman yun patas. Ikaw lang meron weapon. Tsaka, di ba meron ka pang kwintas at tsaka seng-seng? Baka naman piling pa albor. Akin na lang. Para naman meron din akong sing-sing. Para astig-astig din ako. Yung seng-seng ng tumatagos. Ito ba? O sige, gamitin mo na. At saka pareho yan ng kwintas. Isuot mo na rin para makita natin kung anong epekto. Tsaka hindi ko talaga alam na taga ikalawa at ikatlong estasyon ng mga halimaw na yon. Napakarami nila at nagkalat sila doon sa daanan. Pero hindi nyo na kailangan pang mabahala.
Nalinis ko ng lahat. Kita nyo? Sabi ko sa inyo eh. Si kuya talaga yun, yung pumatay dun sa mga halimaw. Ang galing niya nga dun eh. Ang galing niya makipaglaban. Di ba? Oo, tsaka hindi pa kaming nakakita ng kagaya niya na kayang makipaglaban sa mga halimaw na kagaya nun nang walang sandatang nagmula dito. Mga tayo ba kayo? Tila yata epektibo yung ginawa kong kaparaanan pero hindi ko alam kung mauulit pa yon. Isa pa, siguro nasa tamang pagkakataon lamang ako nang makalaban ko sila at saka pabor sa akin yung lugar. Kaya lang, ang ikinakabahala ko, paano kung mga pulang mata ang makasalubong natin? Sigurado akong hindi natin kakayanin yon. Maski ako, hindi ko sigurado kung mabubuhay pa ako kapag nakaharap ko sila. Alam niyo naman kung anong description ni Gabriel tungkol sa mga pulang mata, maging sa mga kulay lila ang mata. Tama ka. Ayon kay Gabriel, labis na makapangyarihan ang mga pulang mata at kulay ube ang mata. Inihahalin tulad niya ito sa mga makapangyarihang arkanghel o mga diablo na nasa antas na mga hari at matataas ang ranggo. Maski na sa mga primordial na kagaya ni Vladimir ay maaaring mas malakas pa sila. Kaya nga, mahirap kung sakasakaling grupo ng mga kagaya nila ang makaharap natin dito nang wala tayong sandatang pantasmal. Meron naman tayong hikaw. Medyo magapang yung tinga ko eh. At saka Singsing. O diba? Meron na si Meno. Meron pa ako. O, wala na kayong kailangan pang alalahanin. Kami nang bahala sa inyo. Hindi sasapat yan. Sa palagay ko, kailangan nating magbago ng plano. Pero, etong dalawang ito, anong gagawin natin sa kanila? Oo nga, tika, taga saan ba kayo? Bakit hindi na lang kayong umuwi? At bakit sumunod pa kayo sa amin? Huwag niyong sabihin na magpapatulong din kayo. Aba, masyado naming naaantala sa mga misyon namin dito ah. Ang daming mga side quest. Ang dami niyong sabit. Gusto namin kasing umuwi sa bahay namin. Kaya lang, hindi na namin alam kung saan yung bahay namin. Hindi ko nang alam kung saan yung daanan. Palengkolas, very sounds alike. Kabosis mo na, kapariho mo pa, hindi marunong sa lugar at sa mga daanan. O, paano naman namin kayong tutulungan? Kayo nga na galing doon sa lugar nyo, hindi nyong alam kung saan ang daanan pa uwi. Kami pa kaya na hindi pa nakarating sa lugar nyo? Basta, yung lugar namin, may dalawang kulay kahil na puno na sobrang taas. Pagkatapos, kulay pula ang mga dahon. Yun ang natatandaan ko. Hindi kayo maaaring magkamali kasi dalawa lang yan sa kagubatang ito. Ano gagawin natin? Kailangan natin silang tulungan. Alangan naman iwanan natin silang dalawa dito nang sila lamang. Siguradong hindi silang tatagal sa mga halimaw na naririto. Tama itong si Valentina. Kailangan nating silang samahan. Kung sinasabi ng batang ito na hindi tayo maaaring magkamali tungkol sa markang puno ng kanilang lugar, bakit hindi natin subukan? Wala namang mawawala sa atin. Meron kaya oras. At saka malay mo, may mga halimaw doon. Teka. What if mga halimaw yung dalawang yan at inaakit lamang tayo papunta sa kuta nila tapos doon tayong kakainin? O diba, pagpapiestahan tayo ng mga kasamahan nila tapos sila nagpapaawa-awa effect lang. Mabuti ba, baliktarin natin yung dalawa. Tingnan natin kung mga tao talaga sila. Huwag mga hawakan ng kapatid ko. At saka mga tao kami ano. Kayo yata yung hindi tao. Lalong-lalo ka na Hindi ka mukhang tao. Teka, baka po ikaw yung halimaw. Baka nagpapanggap kang kasamahan nila. Palengkolas, oo nga naman. Sino ka? Siguro impostor ka. Hindi ikaw si Kolas isa kang halimaw. Binaliktad mo pa nga yung sitwasyon. Hoy, batang kuto. Wag mo akong mape-frame up ha. Hindi akong halimaw. Aba, sa gwapo kong ito, pagkakamalan mo akong halimaw. Palengkolas, hindi kaya kapatid mo yan? Parihong-pariho kayo? Magaling mambara at saka parang mas magaling siya sa iyong mangbara. Kawawa ka naman, kamukha ka pala ng puwit niya, pero at least, immortal puwit, di ba? Bata, natatandaan mo ba kung saan kayong huling naligaw ng landas? Saan ba yung daan ang naaalala nyo papunta sa lugar nyo? Magmamadali kami at wala kaming masyadong oras para samahan kayo. Kaya naman kung kaya nyo tukuyin kung saang direksyon kayo nagmula, baka mas mapabilis ang paghahanap natin sa lugar. Doon kuya,
Ayan oh, diyan sa may punong itim, diyan kami nang galing. Kaya lang dumating yung nakakatakot na halimaw na kulay pulang mata. Kaya tumakbo kami at nagtago. Ano kanyo? Pulang mata? Opo, kulay pulang mata. Para siyang asong halimaw. Pagkatapos, ang tangkad-tangkad niya. Hiniwan niya po sa dalawa yung mga taong nakita namin. Yung mga lalaking nandun na may mga dalang mga armas at saka mga baluting makakapal. Kaya po tumakbo kami dito. Pagkatapos, nakita po namin yan si kuya na pinapatay yung mga halimaw. Kaya sinundan po namin para naman po makahingi kami ng tulong. Naka, masama ito. Kulay pulang mata ng halimaw. Sinasabi na nga ba, tila yata nagkaroon ng siwang lamat ang depensa ng unang estasyon at naaakit patungo dito ang mga halimaw sa mas matataas na bahagi ng kapatagang ito. Zen, kailangan nating mag-ingat at magmadali. Hindi maaaring maabutan tayo ng mga halimaw na may pulang mata at baka may kalagyan tayo. Tama ka, Sir Ed. Bata, sige na. Tayo na, sasamahan namin kayo. Pero sa oras na malaman namin na niloloko nyo lamang kami, iiwan namin kayo sa kagubatan. Di kami nagsisinungaling. At saka sino bang gustong manatili dito sa gubat? Ang dilim-dilim at saka ang daming lamok. Tsaka meron pang kagayin niyang kasamahan nyo. Nakakatakot. Hehehe, paring Kulas, naglelehe yata sa'yo. Nakakatakot ka daw eh. Loko talaga tong kutong to. Aba, tingnan mo lang. Kapag dumating tayo dun sa lugar nyo, aba, ipapapalo kita sa nanay at tatay mo. Sasabihin ko, nagnakaw ka sa amin ng pagkain. At saka sasabihin ko, nagsasalita ka ng mga bad words. Nako. Palo ka malala sa nanay mo. Wala naming nanay. Wala na rin kaming tatay. Si Tiyo na lang at si Lola ang nag-aalaga sa amin. At umaasa sila sa mga kinuha naming kabuti. Ito, Bilang kabayaran sa ginagawa mong panlalait sa akin, ibigay mo na sa akin yung kabuting yan. hindi pwede. Kay Lola to. Gamot niya to. Ibigay mo na sa akin. Aba, pag nakita ko ng lola mo, gagaling siya. Hindi ko tong ibibigay sa'yo. Pinaghirapan namin to, 2 araw na kaming nasa kagubatan sa paghahanap nito. Para gumaling si Lola. Para makalakad na siya ulit. Kaya hindi ko itong ibibigay sa'yo. Kahit pang kalabanin kita dito. Paring Kulas, palampasin mo na yan. Kabuti na lang hindi ko pang gustong palampasin para sa batang yan. Hindi ba, ang dami mong karning kinakain. Yung iba nga, may amag-amag pa. Malay mo, mabuhay na sa tiyan mo yung mga mushroom, hindi ka na maghahanap ng mushroom. Naroroon nga na sinamahan nitong si Lezen itong dalawang bata. Sa kabila ng katotohanan na wala silang katiyakan. Dahil nga sa napaka-imposible naman na dalawang normal na bata ang naroroong nagpapagala-gala sa isang kapatagang puno ng mga halimaw. Bagamat batid nitong si Lezen na maaring patibong lamang ito, na maaaring ito lamang ang kaparaanan ng mga kalabang halimaw upang maaakit sila patungo sa kanilang lungga. Naroroong nag-iingat nga si Lezen at pinapakiramdaman ng bawat kilos ng dalawang bata, maging ang kanilang kapaligiran. Dahil sa walang katiyakan, may posibilidad na bigla na lamang lumabas doon ang kanilang mga kalaban o hindi inaasahang mga individual upang atakihin sila at ma-ambush. Maliban pa doon ay ang mga sinabi nitong si Kulas. Mataas din ang posibilidad na maaaring mga nagbabalat kayong halimaw lamang ang mga ito at naroroong kinukuha ang kanilang loob upang nang sa gayon, sa oras na maging kampante na sila, ay magawa silang mga biktima ng mga ito. Subalit dire-diretso lamang itong si Zen. Tila yatang pati siya ay sabik na makita kung saan nagmula itong dalawang bata. May ideya siya at may posibilidad nga na may koneksyon ang dalawang batang ito tungkol sa kanilang misyon, subalit ayaw niyang magkaroon ng maagang konklusyon tungkol sa kanilang sitwasyon. Mas ibig niya ang pag-aralan at obserbahan pa ang kaganapan upang makita kung sa paanong kaparaanan papabor ito sa kanila. Sa unahan, sa di kalayuan, sa landas na tinatahak nitong si Lezen, naroroon ang ilang mga mersenaryo at mga batikang mandirigma na naroroong kaharap ang halimaw na malataong lobo. Na halos 15 talampakan ang taas. Ang hawak nitong palakol na may magkabilaang talim ay naroroong umuugong sa bawat paghataw nito.
Bawat tamaan nito ay naroroong nawawasak ang katawan. Kahit pang hindi pisikal na tumama ang palakol, ang epekto ng puwersa nito sa kapaligiran ay tila bang lumilikha ng hindi nakikitang enerhiya o puwersa na pumapatay sa kanyang mga kaharap. Masama ito. Isang pulang matayan. At maliban pa doon, tingnan nyo ang kulay ng kanyang balat. Kulay itim. Ibig sabihin, nagmula sa ikatlong istasyon sa kaduluduluhan. Malalakas ang halimaw na naroroon, pero bakit siyang naririto sa unang istasyon? Anong ginagawa niya dito? Ang mga nilalang na yan ay matatalino ng lubos. Delikado pero hindi na natin magagawa pang uburong. Wala tayong tatakasan. Sakop niya ang buong teritoryong ito. Sa oras na kumalas tayo sa ating pagkakatipon, agad siyang aatake upang utasin ang leeg ng sinumang magtatangka upang lumayo sa kanya. Kailangan natin ng milagro dito. Wala na. Ubos na ang aking kagamitang pasabog upang mabulagan siya. Milagro na lamang ang magliligtas sa atin dito. Kung gayon, ito na ang katapusan natin. Maaari hanggang dito na lamang paglalakbay natin kung ganyan kalakas ang kalaban. Habang nagkakagulo nga ito, makikita naman ang patuloy na pag-atake ng lobo. Makikita rin na ang mga sugat nito ay marahang humihilom at naglalaho. Baliban pa doon, ang kanyang presensya ay umaalingasaw at naroroong sakop ang lugar na iyon ng kagubatan, sapat upang maramdaman nila Zen ang panganib at ang tila bang pagkauhaw sa pagpaslang. Zen, naramdaman mo ba yun? Ang bugso ng enerhiya sa unahan. Napakalakas ito. At tila bang nakahanda ng pumaslang anumang sandali. Tama ka, naramdaman ko din yun at hindi ako maaaring magkamali. Mas makabubuti siguro kung umiwas na lamang tayo sa landas na yan. Zen, mas mabuting mag-ingat tayo. Huwag na tayong sasabak pa dyan at baka may mapahamak pa sa atin. Oo nga. Hindi naman sa naduduwag tayo pero Zen, kung ganyang katindi ang puwersang nararamdaman niya dyan, matalinong pagpapasya ang umiwas tayo at lumihis ng landas. Teka lang, mawaya atang huli na para dyan. Tingnan nyo. Doon ay nagliwanag ang 4 pang pares ng mapupulang mata. Hindi nag-iisa itong malataong lobo na may daladalang higanteng palakol. Tila ang lumalabas na grupo sila ng mga halimaw na naroroong nanunugis o nangangaso sa kagubatan ng unang estasyon. Naroroong unti-unti nang suminag ang liwanag na nagmula sa kalangitan. Nalantad dito sa grupo ng mga antingero ang isang kakaibang halimaw. Naku po, nalintikan na. Tingnan niyo yan oh. Parang yawa pero parang hindi. Parang yawang vampira na aswang. Tingnan niyo yung pakpak niya, pang aswang. Tingnan niyo yung itsura ng mukha niya. Parang waya pero parang si Vladimir. At saka tingnan niyo naman yung pangangatawan niyan. Malakaprin, tangkad-tangkad. Ang laki pa ng daladalang palakol. Hoy, saan kaya yan magtutroso? Biglaan na lamang na sumigaw ito ng napakalakas at naroroong umalingaw sa buong kagubatan. Dahilan upang sumagot din ang ilan pa sa mga kagaya nitong nilalang. Doon ay napagtanto nila Zen, hindi lamang nag-iisa ang kanilang problema. Bagkus, tila bang nakaamba o nagbabatya ang mas matinding sakuna sa kanilang pangkat. Dito ay nakita nila ang pangkat ng 10 veteranong mandirigma at manlalakbay. 4 dito ay tila bang wala ng buhay. Ang ilan ay sugatan at ang iba ay nanghihina. Kalaban nila ang 2 nilalang o 2 halimaw na naroroong sa pagkagulat nila ay hindi lamang sandata ang tangan-tangan, hindi lamang ang 2 talim na palakol. Bagkos nagtataglay o may tangan itong mga kalasag at sandata. Naroroong walang habas itong sinusugod at pinapaslang ang mga mersenaryo na lumalaban sa kanila. Among Zen, tingnan mo sa unahan. Mukhang namimeligro yung mga taong naroroon. Tela yata kailangan nila ng tulong. Huwag mong sabihin na tutulungan mo pa sila Jimeno.
Eh, hindi na nga tayo magkandamayaw dito sa mga halimaw na kaharap natin. Balak mo pang tunguhin yon? Hindi ba? Lahat ng nangangailangan kailangan nating tulungan. Asya ka, tingnan mo naman sila oh. Sawi na yung iba. Kawawa naman sila pag naubos sila. Subalit bago mong gawin yun ni Meno, alalahanin niyo muna. May sarili tayong laban na kinakaharap dito. At hindi pa natin kabisado kung gaano nga bang kalakas itong makakaharap nating halimaw. Mas mainam ang maituon natin ang ating mga sariling atensyon ukol sa kinakaharap nating suliranin bago nating alalahanin ang problema ng iba. Dahil paano nating tutulungan ang ibang nilalang kung maging tayo, hindi natin magawang tulungan ang sarili natin. Nauunawaan mo ba ako? Ariglado, Nenang. I really understand you loud and clear. Pero, ang tanong, anong gagawin natin dyan sa mga nagtataasan na mga nilalangs na yan? Walang kung ano-ano ay muling nagsigawan ang pangkat na mga mandirigma at mersenaryo. Napugutan na ng ulo ang dalawa at naroroong halos 3 na lamang natitirang nakatayo. Kasabay nito, nang tila bang malingat ang atensyon nitong si Lezen, biglang sumugod itong mga halimaw na mapupula ang mata. Magkasabay na ginamit nito ang kanilang mga palakol upang ihampas sa lupang naroon sa kapaligiran nila Zen. Nang tumama ito sa kalupaan ay nagliwanag ang mga bitak at tila bang lumindol sa kapaligiran. Kasabay nito ay lumundag ng napakataas ang dalawa upang salakayin itong si Zen. Dito nang itinaas nitong si Fred ang kanyang kalasag upang protektahan ang kanyang mga kasamahan. Kasabay nito ay ang pagsugod ni Zen mula sa likuran ng dalawa. Balak niyang gamitin ang parehong pag-ataking ginamit niya kontra sa mga nakaharap niya ng halimaw. Ngunit nang akma niya ng ilalapat ang patibong sa likuran ng mga tila ba mga taong lobong ito, bigla na lamang lumingon sa kanya ang isa at agad na inihampas sa kanya ang tangan nitong tila bang malaking kahoy na punong-puno ng mga tinik at bakal na naroroong nakasukbit sa kanya. Mabuti na lamang mabilis ang reaksyon ng mga gabay nitong si Zen at humulma ito ng proteksyon o kalasag upang absorbahin at tanggapin ang puwersa ng ginawang pag-atake. Hanip yun! May mata ba sa likod yung nilalang na yun? Paano niyang nakita yung pag-atake ni Paring Zen? GG tayo dito, sir! Parang hindi magagawang lapitan ni Paring Zen yun, ah! Tika, may naisip ako pa rin, Kulas. Hindi ba yung kakayahan nitong gamit kong singsing at saka nitong kwentas, tumatagos-tagos? What if tumagos ako? O sige, tumagos ka at sumulat ka na lang sa amin kung kamusta ka doon sa kabilang buhay. Hindi. Tatagos ako sa depensa niya at susubukan kong patsun siya. Ano kayang kahinaan ng nilalang na yan? Masyadong delikado ang iniisip mo, Jimeno. Nauunawaan kita. Sabik ka upang maipakita na makakatulong ka sa pangkat na ito. Subalit maniwala ka sa akin. Sobra pa sa sapat ang ginagawa mong pagtulong at pagsuporta sa amin. Kaya naman, hindi mo na kailangan pang isakripisyo ang sarili mo. Kailangan natin itong pagplanuhan ng mas maayos at mas epektibo kung gusto nating manalo. Subalit hindi marunong mag-antay ang kalaban at wala itong pasensya kagaya ng pasensyang meron ang grupo ng mga antingero. Ura-uradang umatake ang dalawang halimaw at mula sa mga palakol nila ay nagbago ng anyo ang mga sandata nito sa tila bang dalawang sibat sa magkabilang kamay. Maya-maya pa ay umiksi ang mga sibat na ito at humulma ang mga talim na parabang kurbadang espada. Tila bang isang bilugang boomerang ang hawak-hawak nito sa magkabilang kamay at unti-unti nagliwanag ito ng kulay puti at maririnig ang tila bang pagsipol ng mga sandata. Tika lang, may kakayahan din silang palitan ang anyo ng sandata nila? Wow, OP, masyado namang OP ang kalaban natin dito. Paano tayong mananalo dyan? Kung yung nakalaban ni Among Zen mula sa ikalawa at ikatlo, inagawa niyang pabagsakin, ibig sabihin ba nito, kung mas malakas yan, nasa ika-4 o ika-5 estasyon na yan? Mabilis na umatake ang mga halimaw at ang punteriya nila walang iba kundi ang mga kababaihan sa pangkat nitong sila Zen. Mas lalong nagliyab ang pulang mata ng mga nilalang na ito
mas lalong tumingkad at kasabay nito ay ang orang kulay pula na unti-unting umaangat mula sa kanilang katawan. Sa muling pag-alulong nito, maging ang mga kaharap ng mga veteranong mandirigma ay naroroong umalulong na rin. Sabay-sabay ang kanilang pagsugod at makikita ang tila bang hamog na kulay pulang unting-unting bumalot sa buong kapaligiran. Akma na sanang tatamaan itong sila Ninang nang biglang humarang itong si Fred gamit ang kanyang gabay na si Albus. Napakalakas ng puwersa nito na maging si Albus ay naitulak papaatras at makikita ang bahagyang pagbitak ng kanyang sandata. Ngunit mabilis na tinawag nitong si Fred ang kanyang gabay na kerubin at naroroong binangga itong halimaw dahilan upang mapaatras ito ng bahagya. Ngunit batid nitong si Fred, hindi nang normal pa ang depensa nitong mga kalaban nila. Napakataas nito. Dahil sa ang ataking ginawa kung mga datihang kalaban nila, ang tinamaan nito ay maaring tumilapo na ng pagkalayo-layo. Subalit sa pagkakataong iyon, bahagyang naitulak lamang papabalik ang kanilang kalaban sa kabila ng kargadong puwersa na inilagay dito nitong si Fred. Kasabay nito ay ang pagpapalit ng anyo nitong kerubin patungo sa depensa. Agad na naramdaman ng kanyang mga gabay ang peligrong maaaring dumating dito kay Fred dahil nga sa ginawa nilang pakikialam sa pagsugod nitong halimaw. Muli nagpalit ng anyo ang espada o patalim nitong halimaw. Naging isang sibat ito na tila bang mga espada ang magkabilang dulo na kumukurba. Kasabay nito, marahan at unti-unti iniikot ito ng mga halimaw at lumikha ito ng maliliit na buhawi sa kapaligiran, sapat upang mawala sa konsentrasyon ang mga antingero, maging ang mga veteranong mandirigma. Naiilan na lamang ang natitira ay tuluyan ng nalito sa kaganapan. Para bang nabubulagan sila sa parehong pisikal at espiritual na pandama kung saan ang susunod na pagkilos at pagsugod ng mga halimaw. Maging itong si Zen, gamit ang kanyang mga natutunang pag-atake o kaparaanan upang mapabagsak ang mga halimaw ng ikalawa at ikatlo, ay naroroong hirap sa pagdedepensa. Ito ay sa kadahilanan na hindi lamang iisa ang kanyang kalaban, kundi pangkat ng malalakas na halimaw, pangkat ng tila bang pinaka-elite pagdating sa mga nilalang na maaari nilang makaharap sa mababang estasyon. Maging ang kanyang espiritual na patibong na ginagamit ng epektibo sa ilang mga halimaw na nakaharap nila ay naroroong binasag lamang ng mga halimaw na ito na may pula ang mata. Kaugnay pa nito, tila bang nagawang gayahin ito ang mga patibong ni Zen, ngunit ang kaibahan lamang ay kulay pula ang anyo at ora nito na naroroong ipinakalat nila sa buong kapaligiran. Sa bawat pagkilos nila Zen ay sumasabog ang mga ito. Masama ito. Mukha yatang marunong silang gumaya ng kakayahan ng kanilang mga kalaban. Kayang-kaya nilang kopyahin ang ginawang pag-atake ni Zen. Tama ka. Maging ang estilo ng pakikipaglaban ni Fred ay nagaya nila at maging nitong si Nonoy. Pagmasdan niyo yung isa, kaparehong sibat na ang gamit, kagaya ng gamit nitong si Nonoy. Hanip, ang kukunat naman ng mga wanya na ito. At saka, hindi silang huminto sa pagsugod sa atin. Hindi ba sila makikipag-usap sa atin kagaya ng ibang mga kalaban na nagyayabang? Bakit parang mga introvert sila? Ang tatahimik nila. Parang diri-diretso ang pagsugod nila. Alam mo yung parang nautusan silang bumili ng soka sa gabing madilim na horror ang pinapanood. Ganon silang nagmamadali. Tingnan mo oh. Ngunit sa isang iglap, sa paglingon nitong si Zen sa bandang kanan ng kanyang paningin, tila bang may kumislap sa kanilang unahan. At doon ay lumitaw ang pinuno ng mga lobong ito. Isang napakalaki, nakakatakot at napakahaba ng mga sungay nito. Isang halimaw na tila bang mas malaki pa kumpara sa mga naroroong kalabanan nila, kung papaanong napakataas na ng depensa ng kanilang kinakaharap na halos hindi na nga nilang magawang sirain o basagin. Lumitaw pa ang mas malaki at mas solido ang
dating o presensya ng lumitaw mula sa kadiliman. Ito ang pinuno ng mga halimaw na malataong lobo. Makikita, pareho sa buhaya na parabang may korona, ito ay nagtataglay din ng korona. Kung gayon, ibig sabihin na isang pangkat sila ng mga halimaw na may pulong mata na nangangaso dito sa unang estasyon ng lupaing ito. Masama ito. Kailangan natin gawa ng paraan upang matapos sila. Dahil kung hindi, siguradong tayo ang tatapusin nila. Hindi pa mang nagtatagal ng pagsasalita itong si Zen habang dinedepensahan ang kanyang mga kasamahan at ang kanyang sarili mula sa mga kalaban. Bigla na lamang sumugod at tumakbo ng napakabilis ang pinuno ng mga halimaw na kalaban nila at inasinta itong si Zen. Agad na itinaas ng Volture ang depensang taglay niya. Malayo pa man ang kalaban nila. Ito ay sa kadahilan ng ramdam na nito ang peligrong maaaring maidulot nito kay Zen. Batid ng Volture na hindi makakaligtas o hindi tatagal si Zen kapag tumanggap ito ng direktang pinsala mula sa pag-atake ng pinuno ng mga taong lobo. Hindi nga nagkamali itong Volture dahil lumabas ang tila bang mga metal na kuko o kamay nitong halimaw at naroroong nagliliyab ng kulay lila. Sa muling pagdilat ng mga mata nito, nagulat ang lahat dahil hindi pula ang mata ng halimaw. Kulay ube, napakaitim o napakadilim na ube na nangangahulugan. Halos nasa tuktok siya ng kalakasan ng mga nilalang na naroroon. Dire-diretso itong umatake patungo kay Zen. Patong-patong na depensa ang espiritual ang iniharang nitong binata, ngunit dire-diretso lamang itong binabasag ng nilalang hanggang sa unti-unti mula sa pagtakbong tila bang aso o taong lobo. Naroroong tumayo ito ng tuwid na ilantad kay Zen kung gaano bang kalaki ang kinakaharap nila. Dito nang tuluyang napagtanto nitong si Zen. Hindi nang uubra pa ang lahat ng mga ginagawa niyang pag-atake at pagpapatagal ng laban upang maaral niya kung papaano bang matatalo itong mga kaharap nilang halimaw. Dahil batid niya, kapag nagtagal pa ang labanang iyon, may masasawi sa kanila. Lalong-lalo na, hindi niya pang kabisado ang pakikipaglaban sa mga nilalang ng daigdig na iyon. At pangalawa, ang kanilang depensa ay nagagawang basagin ng mga kalaban. Mukha yatang wala nang magagawa pa kundi umasa sa inyong apat. Kayong tatlong gabay at ang Volture. Kung ano man ang maaari niyong ibigay sa akin upang matulungan niyo ako upang puksain ang mga kalaban, gawin niyo na ngayon. At doon sa isang iglap sa pakikiusap nitong si Zen sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang tatlong gabay at dito sa Volture, ay biglaan na lamang na nagliwanag ang mga mata ni Zen. Iba't ibang uri ng liwanag na nakapaloob sa kanyang mga mata. At kasunod nito, sa pagtama ng sandata nitong pinuno, sa pagkislap ng mga mata nitong pinuno at sa pagsugod niya, sa pagtama ng mga patalim ng kanyang kuko, makikita at naroroong nakaharang ang braso nitong si Zen. Ngunit ni isa man sa mga talim ng kuko ay hindi bumaon dito. Kasunod nito ay ang pag-iipon ng puwersa nitong si Zen sa kanyang mga kamay. At nang makumpleto ito, walang pag-aalinlangan, isinuntok niya ito ng direkta sa sikmura ng kalaban. Sa ginawa nitong si Zen ay nabigla maging itong pinuno ng mga halimaw. Napandilat ang mga mata nito at imbes ng isang kamay lamang ang gamit niya sa pagsugod, ginamit niya ang magkabilang kamay niya nang magpalit sa pagiging tila bang diamanteng palakol ng kanyang hawak-hawak na sandata. Isang mataas na antas ng pantasmal na sandata ang tangan-tangan nitong pinuno ng mga halimaw na taong lobo. Sa pagpapalit ng anyo nito, nadagdagan ang laki nito at ang bigat, kasabay ng tila bang pumuputok-putok ng mga kuryenteng kulay pula sa kapaligiran ng sandata. Makikita rin ang pag-uugat-ugat ng mga mata nitong pinuno ng mga taong lobo. At marahan sa pagtitipo ng enerhiya sa kanyang sandata,
ibinagsak niyang muli ito dito kay Zen. Ngunit kagaya nga ng epekto ng kakayahan ng Volture, ang ikalawang pag-atake sa parehong kaparaanan ay hindi nang umubra pa dito kay Zen. Dahil sa nang muling tumama ang kanyang talim, nabasag na lamang itong bigla nang tumama sa braso ng binata. Ayos. Tamang-tama. Eksakto ang dating mo. Ngayon, ipakita mo kakayahan mo, Volture. Mukha yatang hinahamon tayo ng pinunong ito. Tumitig lamang sa kanya ang malaasong nilalang na nakalutang. Kasabay nito ay ang pagpapaikot-ikot nito at biglang pagpasok sa medalyon nitong si Zen. Doon ay lumabas sa kanyang mga kamay ang malakristal na dalawang uri ng espada. Ang isa nag-aapoy ng kulay asul at ang isa nababalot ng nagyeyelong orang kulay pula. Kasabay nito ay ang tatlong kulay ng isa sa kanyang mga mata na naroroong patuloy na nagpapaikot-ikot. Ito na ang hudyat para kay Zen upang sumugod. Dahil panandalian lamang ang magiging epekto nito sa kanyang katawan. Hindi kakayanin ng mortal na katawan ni Zen ang labis na nag-uumapaw na puwersa mula sa tatlong gabay at sa isang Volture kung gagamitin niya ito ng matagal na panahon. Kaya alam ni Zen, minuto lamang ang kanyang magagamit at pag-asa upang ibagsak ang pinuno ng mga lobong halimaw. Hindi nag-aksaya ng oras itong si Zen. Ang kanyang mga espada ay naroroong napakabilis sa pag-atake sa mga kalaban. Naroroong lahat ng tila bang humaharang na puwersa o tila bang aparasyon ng enerhiya na nagmumula dito sa pinakapinuno ay naroroong hindi alintana ng binata. Makikita ang kalahati o bahagyang pag-itim ng kanyang mga mata at tila ba ang presensya ng kadiliman at ng emperor ng Karimlan na naroroong unti-unti na nagpapakita nga kasabay ng biglaang pagdilim ng kapaligiran na tila bang nabalot sila sa isang dome na tinataglay nitong si Zen kung saan makikita ang kahel at lila na mga ora na tila bang dumadaloy bilang isang harang. Kaugnay nito, napagtanto ng halimaw, isinepara sila nitong si Zen mula sa mga kasamahan nitong binata. Natira lamang itong si Zen, kaharap ang apat na mga taong lobo at ang pinuno nito. Walang ingay mula sa labas ang maririnig. Maging ang labang nagaganap kung saan sangkot ang mga veteranong mandirigma ay tila bang napayapa. Naroroong naglaho ang kinakalaban nila. Ito ay sa katotohanan ng lahat sila ay hinigop ng dome ng Volture patungo sa isang dimensional na silid kung saan tanging si Zen ang makakaharap nila. Mga ka-Midnight, dito muna natin pansamantalang tatapusin ang ating kwento at pagkabitin nyo. Ngunit sisikapin natin na magawan kaagad ng kasunod o karugtong ang ating istorya, lalong-lalo na at umiinit na ang mga labanan. Imagine, nasa ikatlong estasyon, sa dulong estasyon pa lamang ang kaharap nilang tila mga taong lobong higante na naligaw doon sa unang estasyon. What more yung sa ika-4 na estasyon at ika-5 estasyon ng kapatagan ng mga halimaw. Gaano kayang kalakas sa mga nilalang na taga roon? At makakaya kaya ito gayong tila bang si Zen lang ang nagiging o na-upgrade sa labanan? Ano kayang susunod pang kaganapan sa ating aswang seryeng ito? Ano-ano pa kaya ang kaganapan at sorpresang matutunghayan natin sa episode na ito o sa kwentong ito? At gaano kaya silang kaswerte upang malampasan ang banta ng kapahamakan? Meron kayang tutulong sa kanila o mairaraos nila ito ng ang pangkat lamang nilang nakikipaglaban? At bakit isinepara ng Volture ang mga halimaw na ito sa mga kasamahan ni Zen? At bakit narorong si Zen lamang ang haharap sa kanila? Kaya ito ng binata? Ano kaya ang mga kakayahan na gagamitin ng Volture upang tulungan si Zen at ang kanyang mga gabay? Comment down below ang ating mga theory, ang mga haka-haka, dahil malay nyo, isa dito ang mapili natin upang i-include natin sa labanan sa susunod nating episode. Yun lamang po mga ka-Midnight sa gabing ito. At sana po huwag kaligtaan ang pagla-like at pag-comment dito sa ating kwento. At sa mga nais ng kasunod bukas sa mga
supporters natin dyan, alam nyo na ang gagawin nyo. Yun lamang po at ito po ang inyong Sir Mar, narrator ng Midnight TJ Tagalog Horror Story. Maraming salamat at sa muli po, magandang gabi sa inyong lahat.